Welcome guys sa bago nating video tutorial, at kung bago lang kayo sa channel natin, pag-click lang po na subscribe at notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating video tutorial. So guys, ang tutorial natin ngayong araw is pneumatic timer, time delay on control circuit tutorial. Okay guys, discuss ko yung mga gagamitin natin pyesa sa control sa tutorial na gagawin natin ngayong araw. So guys, gagamit tayo ng ating circuit breaker, isolation po ng ating power supply, fuse holder. Gamit ako ng ceramic fuse. So guys, 6 ampere ang aking ginamit. So ito lang kasi ang aking available. So guys, kung kayong gagawa nito at kakunti rin din naman ang pyesa nyo, gamit na kayo ng 2 to 3 ampere, lalo't kakunti din naman yung mga pyesang gagamitin nyo. Guys, fuse, ating protection sa ating mga pyesa in case of short circuit, at ang ating tinatawag na base ating tutorial na pneumatic timer. So time delay on, mapapansin nyo, time delay on, ating Schneider na pneumatic timer na tinatawag, at saka isang magnetic contactor. So guys, itong ating pneumatic timer ay nakakabit sa ating magnetic contactor na Schneider din na 220 volts. Tsaka guys, gamit tayo ng isang push button na normally close, ating stop push button with indicator light. Ganun din sa ating start indicator light na may ating push button na may indicator light na rin na green. Then ang ating kung napapansin nyo itong blue, based sa ating schematic diagram na indicator light, gumamit lang ako ng blue na indicator light para makita nyo kung gumagana ang ating pneumatic timer. Nga pala guys, kung napapansin nyo, kahit sa mga nauna nating tutorial, meron tayong nakakabit na itong red wire na to. So usually ang ginagamit kong sa aking mga tutorial ay dalawang kulay lang ng wire para hindi kayo marito. So guys, ang kulay na ito, itong kulay red, line 2, based sa ating schematic diagram, line 2 or neutral ng ating linya. So line 2, neutral, ito yung red. Lahat po ng line 2 o neutral ng ating pyesa ay nakakabit na para mas mabilis tayo sa ating tutorial na gagawin ngayong araw. Okay guys, umpisa na natin ang pagwawiring ng ating tutorial ngayong araw ng pneumatic timer, time delay on control circuit. So mga sa nauna kong video, gumamit ako ng meron din tayong time delay on version doon na gumamit tayo ng electronic analog timer. So guys, ngayong araw gagamit tayo ng tinatawag na pneumatic timer. So guys, since nakakabit na ang ating line 2, lahat ng red na wire na to na nakakabit sa ating mga pyesa, sa ating circuit breaker, sa ating mga indicator light, itong tatlong ating indicator light para sa ating signal ng ating timer, ating pneumatic timer, at ang ating start push button, indicator light, ang ating stop push button, din ang ating magnetic contactor. Nakakabit na rin ang ating kanyang line 2 sa terminal A2 ng ating contactor. So guys, ikakabit natin isa-isa ang mga wire sa ating mga pyesa hanggang sa ating ito'y mapagana. Okay guys, so guys, make sure lang nga pala, reminder, sa tuwing ako na may mag-uumpisa at gagawa ng isang tutorial, reminders lang na make sure na nakapatay ang inyong circuit breaker para safety po sa ating pagwawiring. Okay guys, so guys, since nakapatay ng ating circuit breaker, so guys, stop natin ang ating wire sa ating line 1 or line ng ating circuit breaker. Line 1 ng ating circuit breaker, diretso tayo ng ating fuse base sa ating schematic diagram. Guys, tingnan nyo ang ating schematic diagram from line 1, itong ating fuse, diretso siya from line 1, ang ating circuit breaker, diretso siya ng ating fuse. Tap tayo dito. Okay, kakabit na. Diretso ng fuse base sa ating schematic diagram. Labas tayo, nakatap na tayo dito, labas tayo base sa ating schematic diagram. Itong fuse, diretso siya ng stop, normally close push button. So guys, stop tayo dito. Paglabas ng ating fuse, diretso siya ng stop push button, normally close guys. Stop push button, normally close. Labas siya base sa ating schematic diagram. Galing ng fuse, tingnan nyo guys ang ating schematic diagram para mas madali nyo masundan kung kayo man ang gagawa ng control na ito. Guys, from fuse, diretso siya ng stop.
Itong wire na ginagalaw ko guys, ito yun, itong linya to, labas siya ng ating stop, normally close, push button. Ito na yun guys, ito tinuturo kong terminal, dito na yun guys sa ating stop push button. Tap tayo dito, normally close, stop push button. Itong linya guys na tinuturo ko sa ating schematic diagram, ito guys, diretso siya ng normally open ng ating start push button. Ito guys, start push button, so hindi ko lang nalagyan ng start push button. So guys, normally open, start push button to guys. Tap tayo dito, itong wire na kinakabit ko ay diretso siya ng ating start push button from stop. Then guys, diretso siya ng stop, so diretso lang siya, labas na yung stop dito yun guys. Diretso naman siya, itong terminal na to, ito yung guys, yung linya to paglabas ng ating start push button na normally open. Diretso siya ng, based sa ating schematic diagram, kung napapansin nyo, diretso siya ng A1 ng ating magnetic contactor. Okay, stop tayo dito sa ating start normally open push button. Nga pala guys, kung bago wala kayo sa ating channel, huwag ko sana kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating video tutorial. So guys, sa bandang kanan sa screen sa baba, pag-click lang po. Salamat. Okay guys, itong hawak kong wire. Itong hawak kong wire ay based sa ating schematic diagram. Ito yung ating, ulitin ko, start push button, itong green na push button. Itong linya kong guys, diretso siya ng A1. So guys, itong hawak kong wire ay diretso siya ng terminal A1 ng ating magnetic contactor. So guys, ito guys, naka-zoom po ito sa inyong screen para mas madali nyo maintindihan at maunawaan kung saan talaga nakakabit ang wire habang nagwa-wiring tayo. Guys, ulitin ko ulit, diretso siya based on the schematic diagram, terminal A1 ng ating magnetic contactor. Tap tayo guys ng ating terminal A1 ng ating magnetic contactor. Yung A1 guys, ito yung line 1 coil ng ating magnetic contactor. Terminal A1. Okay guys, nakatap na tayo sa ating terminal A1 ng ating magnetic contactor. Okay guys, so guys, tapos na tayo sa lane na to. So guys, from fuse, ating stop push button, start push button na normally open, diretso siya ng A1. So guys, meron na rin tayong line 2. So yun na sabi ko sa inyo kanina, nakakabit na lahat ng ating line 2. Okay guys, okay guys, tapos na tayo sa lane na to, sa ating first lane. So guys, dito naman tayo pupunta sa ating terminal number 13, 14. So guys, ano ba tong terminal number 13 and 14 sa ating schematic diagram? So guys, ito yung ating holding contact sa ating control. So guys, saan ba to nakakabit? So ang ating terminal number 13, dito nakakabit sa ating start push button normally open based sa ating schematic diagram guys. So guys, ito yung ating start push button na normally open. Okay guys, tap tayo dito ng ating start. So guys, bago pumasok ng ating start push button. Okay guys, tap tayo dito sa ating start push button. Ito guys, itong linya to, ito yung wire na blue na papunta dito sa ating start push button. So guys, dito tayo magtatap. Okay guys, tap tayo dito sa ating start push button normally open. Dito, start push button normally open based sa ating schematic diagram. So guys, itong wire na hawak ko, ito yun guys, itong linya itong tinuturo ko sa ating schematic diagram ay ito yung papunta ng terminal number 13 normally open MC. So MC yan yung ating magnetic contactor. So guys, papunta siya ng terminal number 13. Okay, terminal number 13. Tap tayo dito guys, terminal number 13 ng ating magnetic contactor. Terminal number 13. Okay, nakatap na guys. Galing siya ng ating start push button based sa ating schematic diagram. Itong linya to guys pababa, papunta siya ng terminal number 13. Itong wire na ginagalaw ko ay papunta siya ng terminal number 13
auxiliary contact normally open. So guys, terminal number 13, labas siya ng terminal number 14. So guys, 13, 14. Guys, terminal number 14, ito yun guys, terminal number 14, diretso siya ng paglabas ng ating start push button naman. Guys, tap tayo dito sa ating terminal number 14 ang ating auxiliary contact ng ating magnetic contactor. So guys, nakatap na tayo sa ating terminal number 14. Diretso siya based sa ating schematic diagram. So guys, yung linya to, tignan nyo, pataas, diretso ulit siya paglabas ng ating start push button. Ito yun guys, ito yung pagpasok, ito yung paglabas ng ating start push button. Tap tayo dito guys, normally open, start push button. Okay guys, nakatap na tayo from terminal number 14. Diretso ulit siya ng ating start push button, ang paglabas ng ating contact. Okay guys, tapos na tayo sa ating auxiliary contact, terminal number 13 and 14. So guys, punta naman tayo sa ating run green. So run, nilagay ko lang na run. Kung halimbawa gumamit man kayo dito sa signal nyo ng exhaust fan motor na maliliit, or gamitan nyo ng magnetic contactor, depende sa output na ilalagay nyo dito. Pwede siyang palitan ng magnetic contactor, single phase man yan o 3 phase ang pagaganahin yung motor. Okay guys, so guys, balik tayo from terminal A1. So guys, itong linya to, ito yung ating run green pilot lamp na nakabit sa ating built-in na sa ating start push button. Okay guys, tap tayo dito ng ating terminal A1. So from terminal A1, itong yung guys, yung ating schematic diagram, itong linya itong pababa sa ating schematic diagram, pababa, diretso siya ng ating green, run green pilot lamp. Ito guys, sa ating push button. Okay, tap tayo ng terminal A1. Tap tayo ng terminal A1 ng ating magnetic contactor. Terminal A1. So guys, ano ba yung A1 na to? Yung A1 ay terminal line 1 coil ng ating magnetic contactor. So guys, tap na tayo. Diretso siya ng ating, tulad na sabi ko kanina, itong hawak kong wire based sa ating schematic diagram. Ito guys, yung linya to pababa, diretso siya ng ating green pilot lamp, pilot light. Okay, stop tayo dito sa ating terminal ng ating line 1 ng ating green pilot lamp. Okay, tapos na tayo sa ating green pilot lamp. Punta naman tayo dito sa ating stop red. So yung ating stop red pilot light ay naka-built-in din sa ating push button na pag pinindot mo, iilaw din siya. Okay guys, hindi katulad nito na naka-separate pa. So ito guys ay naka-built-in na, mas maganda to. Okay, punta na tayo sa ating stop red pilot light. So guys, saan ba ito nagmula? Itong linyan to. So guys, balik tayo. Kung nakikita nyo itong line na to pababa, papunta dito sa terminal number 22. Sige, stop tayo ng ating fuse. Paglabas na ating fuse, ito yung ating fuse. Ito yung papasok, paglabas, tap tayo dito. Diretso tayo ng ating terminal number 22 based sa ating schematic diagram. Sige, stop tayo dito sa ating out ng ating fuse. Ito yung in, ito yung pagpasok, labas, diretso siya. Tap tayo dito, itong linya to, itong wire na hawak kong kulay blue guys, ay diretso siya ng ating terminal number 21 ng ating MC, normally closed auxiliary contact guys. Tulad na sabi ko kanina, auxiliary contact din siya, pero ito naman ay normally closed guys. Diba? Okay, terminal number 21, since na nakatap na tayo ng wire sa ating fuse. Ito guys, itong hawak kong wire, diretso tayo ng terminal number 22 ng ating MC based sa ating schematic diagram, magnetic contactor. Okay guys, terminal number 21. From terminal number 21 ng ating auxiliary contact, normally closed based sa ating schematic diagram 21, 22. So guys, ulitin ko ulit, galing ng fuse, diretso siya ng terminal number 21, labas siya ng terminal number 22,
tap tayo dito guys. Ito na yun guys, normal close. 22 ng ating auxiliary contact ng ating magnetic contactor. Itong hawak kong wire guys, ito na yon, diretso na siya ng ating stop red pilot light. So guys, itong hawak kong wire ay nakatap sa terminal number 22 auxiliary contact ng ating magnetic contactor. Diretso siya ng ating line 1 ng ating stop red pilot light. Tap na dito guys, ito yung ating stop red pilot light line 1. Ito yun guys, naka-built in sa ating stop push button. Okay guys, so guys, tapos na tayo dito sa ating lane na to, sa ating stop push button. Punta naman tayo sa ating PT. Ano ba tong PT? So guys, yung PT, based sa ating title ng ating tutorial ngayong araw ay PTI pneumatic timer. So guys, nilagyan ko lang ng acronym na code na P.T. So pneumatic timer, normally open guys. Ang ating kukuhanin ay terminal number 67 and 68. So normally open. Okay guys, tap tayo ng terminal. Itong linyan to, susundan natin to. Itong linyan to ay ang ating terminal number 67 ay galing, nagtap siya sa ating terminal A1 line 1 coil ng ating magnetic contactor. So guys, tingnan mo itong linyan to, pababa, jump, diretso siya ng terminal number 67. So guys, magtatap tayo sa ating terminal A1. Okay guys, from terminal A1, so ulitin ko ulit. Pasensya na nga pala guys kung minsan 2-3 beses ko inuulit kasi ang gusto ko ay maintindihan nyo. Mas maigi na yung inuulit para kung hindi nyo man masyadong naintindihan o narinig ay maunawaan nyo ng gusto ang ating tutorial ngayong araw. So guys, ulitin ko ulit. Tayo sa terminal A1 ng ating magnetic contactor. Ito yung MC A1, diretso siya, jump, diretso na terminal number 67. So guys, terminal number 67, 68 ng ating pneumatic timer. So guys, tap tayo based sa ating schematic diagram, terminal number 67. Guys, tap tayo dito, terminal number 67 ng ating pneumatic timer. From terminal number 67, normally open. Kung nakikita nyo guys, NO, yan ay normally open. Labas siya ng 68, 67, 68. Terminal number 68, diretso siya ng, so guys, tap tayo ng terminal number 68. Okay, nakatap tayo ng terminal 68, number 68. Ito guys, yung hawak kong wire, nakatap siya sa terminal number 68. Ito guys, diretso siya tayo ng indicator light. Ito yung kulay blue na ginamit ko. So iniba ko talaga siya ang kulay para mas madali yung maintindihan at makita nyo na iba siya. Okay guys, ulitin ko, terminal number 68 based sa ating schematic diagram, diretso siya ng indicator light line 1. Ito yung ating signal para makita nyo guys na gumagana ang ating timer. Paano ba siya nag-switch? So guys, tap tayo dito sa terminal line 1 ng ating indicator light based sa ating schematic diagram. Okay guys, tapos na ang pagwawiring ng ating tutorial ngayong araw na pneumatic timer. So time delay on guys, sa sunod na araw gagawa naman tayo ng ating time delay off na gamit din ang ating tinatawag na pneumatic timer. So guys, ang pneumatic timer, so wala siyang coil o line 1, line 2. So guys, tingnan na natin ang ating tutorial ngayong araw, ang ating pneumatic timer time delay on control circuit tutorial. So guys, ito nga pala guys, ito tinuturo kong indicator light na itong blue, tutorial representative ko lang to guys. Pwede nyo palitan to ng outlet. Kung halimbawa tulad nga ng tutorial natin ngayon, time delay on, pag in-start nyo, meron kung halimbawa pinalitan nyo ito na saksakan o outlet, kung may sinaksak kayo dyan, pag start nyo, hindi agad-agad siyang mabubuhay, depende sa setting nyo. So guys, ang ating ginamit na pneumatic timer is 0 to 60 seconds to 180 seconds guys. So guys, ang ating pneumatic timer. So guys, masyadong matagal naman yun. So usually, kadalasan ginagamit ng pneumatic timer 10 to 20 seconds lang kadalasan sa control na ginagamit. So guys, hanggang 180 seconds siya. So 0 to 10, 10 to 180 seconds. So guys,
testing na natin guys. Nga pala guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, so guys, pakiclick lang po ng subscribe button sa baba sa bandang kanan ng inyong screen at pakiclick na rin po ng notification bell, then select na lang po ng all para ma-notify po kayo sa mga bago nating video tutorial. So guys, switch on, power on ko na po ang ating circuit breaker para matesting na natin ang ating tutorial ngayong araw. Power on. Okay guys, kung napapansin nyo, power on, umilaw na kagad ang ating indicator light na stop. So guys, ang ating stop, kasi bakit siya umilaw? Kasi from fuse, tignan nyo guys ang ating schematic diagram, paliwanag ko lang. From fuse, diretso siya ng terminal 21. Since na normally closed, diretso ka agad ang kuryente, kaya umilaw agad siya. Okay guys, testingin natin. So yung ating pneumatic timer guys ay sinet ko lang siya ng 5 seconds para mas mabilis-bilis. So guys, start natin. Start. 5, 4, 3, 2, 1. So guys, 1, umilaw kaagad ang ating indicator light. So ibig sabihin, gumana na, nag-energize siya, binatak yung ating pneumatic timer kasi may pin yan, disalpak lang siya, nag-energize, nag-count na siya ng 5 seconds. So guys, ulitin natin. Stop. Umilaw ang ating indicator light ng ating push button kasi nakastop na. Start natin ulit. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Okay guys, umilaw ang ating indicator light. Okay guys, stop natin. Adjust ko naman ng around 10 seconds. Okay, subukan natin ulit. Kung medyo tumagal at nagbago ang setting ng ating pneumatic timer. Start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So medyo na pa sobrang adjust ko. Kaya natin nasa 15 seconds siguro. Okay, 15 seconds nga, hindi 10 seconds. So guys, ulitin natin, adjust natin ng konti para stop muna natin. 10 seconds lang, balik natin ng konti. Okay, subukan natin. Start ulit. Start. 9 and okay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, para sa 9 to 10 seconds guys. Okay guys, maraming salamat sa panonood ng ating channel. So guys, huwag po sana natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So guys, maraming salamat po and God bless.